Ngayon na ang libing ng veteran actress na si Jacqueline Jose, bago ilibing ang kanilang ina na pumanaw dahil sa heart stroke. Maraming nagluluksa sa pagpanaw ng isa sa pinakamahusay na actress hindi lang dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Katunayan, ang multi-awarded at batikang actress na si Jacqueline Jose ang kauna-unahang Filipino na nanalo bilang Best Actress sa Cannes Film Festival sa kanyang natatanging pagganap sa pelikulang Marosa noong 2016. Dahil sa kanyang ipinakitang pagmamahal at respeto sa bawat isa, sa kanyang mga kaibigan, katrabaho at kasamahan sa film industry, hindi talaga matatawaran ang maalaalang iniwan ng ating reyna ng underacting na patuloy na magniningning sa ating henerasyon. Naging emosyonal ang makaramihan, mga kaanak, kapamilya, kaibigan at ang kanyang mga anak na sina Andy Eigenman at Gwen Gok sa huling pamamaalam sa ating lahat ni Miss Jacqueline Jose. Ating panoorin at tutukan ang mga nagaganap ngayon sa kanyang huling hantungan. In loving memory of Jacqueline Jose o kilala rin bilang Mary Jane Santa Ana Gok. Kasama ka dapat na wait lang. Pero parang sinners. Bago naman ang kanyang pagpanaw, hinalaan pa na si Jacqueline sa kanyang office. Sa pagpanaw, nagtulog sa buong industriya ng showbiz sa bansa sa pag-isa ng isa sa mga pinagtian ng haligi ng industriya. Ito na matita ang mga nagmamahal sa'yo. Napakadami mong bulaklak. Hanggang dito. Diba? Hanggang dulo, tita, oh. Tita. ABS-CBN. Oh. Tita, hanggang dulo. Pakak na pakak dyan, oh. Oh. Taray, tita. Aside from sa loob, ganyan kadami yung flowers na. Diba? Banda. Diba? Hindi crush na. Yung sa loob. Ang ganito. Ang ganito.
Tapos dito, sa side. And here, meron ka pa dyan. Hindi lang. Ay, tita. Ay, hanggang 11 p.m. pala. Paalam! Mixed emotion. Celebrated. Okay, ano lang yan eh. Every birthday ko, usually pagka, hindi siya eksaktong 12, pero mga 11:50 or minsan 12:10, nabati ako ni Tita J. Yeah, it's gonna be a memorable birthday for me. Most definitely. So, hindi ka mag-celebrate yan? Well, kapag-celebrate ako sa bahay, kasi if we found the news Sunday na eh. The next day na. So, sa bahay lang naman kami with my family. So, kumain lang kami sa bahay. Simple lang naman ako mag-celebrate eh. Okay na ako na binabati ako. Yun na yung nagpapataba ng puso ko. What keeps me going in life. Yung naalala ka nila. Kahit alam naman natin sa Viber, may reminder na birthday, di ba? Pero yung mga close mo na tao, yun yung mga inaabangan mo lagi. So, yeah. Yun nga, isa sa mga inaabangan ko si kay Tita J. Nakausap namin si Max at even si Tita Bing na ikwento nila yung magandang relationship, yung apat na mothers, friendly with one another, yung magkakapatid din. My mom was supposed to be here, but nahiya siyang pumunta mag-isa. So sabi ko, punta ka lang. Yes. So, ano naman sila, they remain friends. Yes. Lahat ng mga minahal ng daddy ko. Nagulat nga kami sa kwento ni Tita Bing. Kahit nga when dad passed away, dun sa wake niya, everyone was there. All the girls my dad loved. Yung aga. Even the girls daw talaga close na close silang apat. Oo naman. Which is good kasi kami naman magkakapatid, we never treated each other as half siblings eh. Ano kami talaga, regardless kung sino mga nanay namin, we always treated ourselves na basta isa tatay namin. Yes. Hindi na namin kailangang isipin na or napagtunan pa ng pansin na ibang mga nanay na. Yun ang maganda eh. Yung nabubuhay si Tita Jane, talagang alam na lahat na sobrang close kayo. Yeah.
I'm sure naman yung most na naka-witness when Andy was growing up. Kasi di ba nung hindi na sila, nung nag-iwalay sila ni Daddy, away brate. Alam naman, open book naman yun. Ako yung tumatakas kay Andy. Ako yung humihiram kay Andy, kay Tita Jane. So may family gathering ng mga Eggmans. I would step up and represent na pag hiramin ko si Andy. And Tita Jane knows about that. That's why yung closest namin Tita Jane go back years. Para sa kanya, parang ako yung tumayong not that I was replacing my dad, no. Na big brother eh. Kuya eh. Pinakakuya ng lahat. Pinakakuya eh. So, isa sa mga una kong sweldo nung nagsa-start pa lang ako sa showbiz, I took Andy to go shopping, bought her toys. Yung mga simpleng, it might sound unfair to my other siblings, pero hindi naman kasi, of course, I had Ira. I mean, yung same kami ng mom. We were definitely, syempre close talaga kami. We grew up together. Tapos si Timmy and si Max, nung bata kami, we sleep dun sa bahay nila, nung sila pa ni Tita Bing, ng daddy ko. So, close naman kaming lahat, but mas nakapapansin ng iba kasi mas parang hands-on ako at overprotective kay Andy. Ayun nga, it's because mas naging ano si Tita Jane kay Andy. Hindi talagang yun ang makita mo single mom talaga. I'm not saying na dad wasn't supportive, but hindi sila okay yung mga panahon na yan. So I was the one who was shielding every negative na para hindi sila mag-away. Ako yung laging pananggahin lang daw. Ako yung ako nang bahala dito. So, yeah, kaya maano ako sa... And Tita Jane would proudly say it out loud. She was very expressive about it. How much she loves me. Eh, ganun din naman ako. Di ba sa mga press tour namin sa i-mention ka talaga? Oo. So, natutuwa naman ako because hindi ko naman ginagawa to kasi kailangan kong pa-impress kay Tita. Hindi, it's innate. Pero lahat naman magkakapatid ko. Pag problema kayo, call me. So, since nga ganon, paano mo inabsorb yung news? Who told you? Oh, Andy. I found out through Andy. It was, I don't want to go into details, pero when Andy called me, I was crying. So, yeah, the rest was history. I went straight to their house. So, yeah, that's how it went about. That's how everything happened. Sabi ko kay Andy kasi since she was in Siargao, sabi ko mag-ano ka muna dyan, book a flight, earliest flight or whatever, pero huwag mo munang problema, huwag mo munang isipin. Kumalma. I'm sure everyone would probably start parang to call you, to ask questions kung ano nangyari talaga. Ano ka muna yung, that's why, natutuwa naman ako kasi si Philmar, is also there to help Andy cope up with habang hindi pa siya bumabiyahe. So when I was getting all this information nung nandun na ako sa house ni Tita Jane, ako mismo hindi ako nakapag-update kasi I was processing also on how to tell Andy everything. It's a good thing my wife was there with me also. Siya din naman siya yung nagre-relay na ganito na nangyari, na may mga pulis na, may mga forensic team na, mga pumasok. So, yun lang na tapos until unti-unti na we were gathering everyone's emotions hanggang sa nakausap ko na si Andy. So, yeah, and then the next morning I picked her up. We went straight here. Pero sa'yo ba grabe meron parang I mean premonition katulad yung sinasabi nila, ikaw ba meron siya? I wouldn't say premonition, but yun nga, every birthday, isa sa mga naabang kong bumati is kasi consistent si Tita Jane. Pero it was parang ba't di ako binati? Hindi yung inano ko pa yung dinamdam ko pa, ba't di bumati? Or nagkaroon ako problem, busy sila was working, nila may live taping talaga So, yun lang iniisip ko, na baka busy, so, baka... So, bakit? Yeah. Naman grabe yung bond nyo, no? Yeah. Your birthday and yung birthday.
I don't wanna think it that, I mean, don't wanna think that way na nga na. Siyempre, happy birthday nga. Pero parang diba? siguro, So, that's yung parang hindi mo siya makakalimutan. Oo naman. I don't wanna look at it as a tragedy. Celebrating your birthday, tapos may susunod pa ka pang isi-celebrate na or may iisip na birthday. Diba? Pero Gabby, you're being... Yeah. When was the last? Actually, may opportunity kami na magkita one time sa IKEA. Actually, wife ko ang nakita niya. Pero ano naman, hindi ko ma-recall lang kung kailan kami last nagkita. Pero we've been texting each other, lalo na pag Christmas, New Year. So, ito lang, latter part lang ng siguro mga January ata yun, or February. Kaya nakita sila ng wife ko sa IKEA. I was probably at the parking noon. Sinusundo ko na yung wife ko. Tapos sabi niya, si Tita Jane nandito. Basta may mga pinatry siyang isoli mo. Basta ito sa funny scene daw. So sabi ko, sana bumaba ako. Pero nagte-textan kami. Nagte-textan naman kami. Batian kami. Yeah, Christmas, New Year. Tapos last text was, I'll try to recall it. Pero yan, talaga na rin kami hindi nagkikita ni Tita Jane. Kasi she's very busy and she loves to be busy. Yes. She loves working. Tuwan-tuwa siya. Binalita niya sa akin, i-text siya sa akin na pumasok siya ng BQ. She was so happy. Basta, siyempre marami pang ibig sabihin sa mga text na namin. Marami pa siya sinabi doon. Hindi ko na sasabihin. Pero nakakatawa. Ano naman yan basta mga pag 11 PM, nag-ring ang phone mo, ready ka na dapat. Dapat may tubig ka na, pwede kang magkaroon ng popcorn kasi mahabang usapan. Makakauwi ba si Gwen? Yun ang hinihintay namin kung ano yung magiging feedback from America. Kasi he only has there's a specific visa na meron siya kasi he's studying in the States and he's planning on having a residency doon. I think it's called a transition visa at ang tawag doon. So hinihintay lang ma-approve. Once ma-approve yun, he can go home at pwede bumalik. Kasi parang yun yung naging problem. Parang gano'n. Parang emergency pass. Pwede parang something to that. Oo, kasi pwede ka na umuwi. Regardless. Pwede ka umuwi pero baka hindi ka na makabalik. Baka hindi ka na makabalik. So, yun ang kino-confirm lang. Once na ma-approve. First thing na sana makabalik. So, may plans na ba, Gabby? Kailan ang enrollment? Ipag-usapan na ba ng family or you have to wait for when? Yun sana ang target is to wait for Gwen. Hoping na makarating pa siya before. Kasi may plans naman ng day of enrollment pero yun nga, inihintay lang talaga si Gwen. It can be moved or it can be, kung hindi umabot si Gwen, baka we'll have a day para sa kanya para makapagpadasal for na habang nandito si Gwen. So medyo blurry pa kasi talagang maasa na makauwi si Gwen. Nag-sink in na ba sa'yo personally? Si Max kasi parang hindi pa raw Mahirap mahirap sabihin kung nag-sink in na bang hindi. Some it could be days pa, some it could be weeks. Minsan it's gonna hit you even after a month Ngayon kasi the realization is okay, given the body's not here anymore. But every time you hear her name, it always reminds you of, teka, oo nga, wala na. Ano yung ganun? So, akala ko okay na ako kasi kagaya nag-taping ako yesterday. I had an option na not to tape. Kasi nga, medyo mahirap i-absorb din yung nararamdaman ni Andy. Sponge ako So, in reality, parang wala siyang parents Alam mo yan? Orphan. But I would never make her feel that way. And I'll make sure. Kahit sabihin ko ako. Hindi. She will never feel that way naman. And totoo sasabihin ko na, I'll make sure of that. But in reality, yes. So, yun yung inaano ko na parang ang dami ko iisipin in the next few days, few weeks, few months, few years. Hindi mo masabi. But how's Andy? Yeah.
She's coping. She's coping. On and off emotions. Kasi, of course, day by day you see different people eh. Yung iba-ibang mga nakasalamuhan ni Tita Jane sa industriya. So level of, kasi second day ata, sino pang gusto mo makita, tinanong ko siya. May mga binanggit siya. Kasi eventually the following days, nung nakita niya, nailabas na niya. Tapos hindi naman ako nagulat na iiyak siya ulit kanina, pero yeah, any child naman na nawala ng magulang would always be reminded of yung pag wala na, konting switch lang ng maaalala. What about si Ellie? Kasi lumaki din kay Ellie, I hardly see Ellie cry. Ever since she was a baby. But during the time of nung cremation, isa yun sa pinaka, yung ayaw mo makita. Yeah, of course. Kasi love na love niya si Nainay. Like, love na love din siya ni Tita Jane. First apo yan eh. And everyone knows that chapter of Andy's life, that chapter of Tita Jane's life when Ellie was born. And it's a good thing now that it's hindi na nga chapter ng isang libro, it's another book. Alam mo yun? Na mas maganda na, mas masarap basahin. Kasi iba na yung buhay ni Andy, napakasaya na siya sa own family. Yun naman talaga ang gusto niya. Once nabuo na yung family niya, Andy had a lot of plans. Of course, to bring Tita Jane sa Siargao, yung mga ganyan, to visit. Madami. So, yeah, ang dami ko na sinasabi. Gandaan niyo to. Yung girl ni Tita Jane. Hindi ba dito? Mas pagalitan nila ako. Dadalhin ba ni Andy o dito lang sa well, may plans na ganun pero hindi pa nako-confirm. Pero may mga ideas na yeah. Basta, may sinabi si Andy na uwi na tayo. Yun ang gumagawa. And that hit everyone, especially me. So, yung uwi na tayo na daming ibig sabihin. Wala namang paramdam sa iyo si Tita Jane sa panaginip or pahiwati? Wala naman. Kung meron man, sana okay. Sana okay. Pero dati, paano mo siya gustong maalala? Hindi naman I would want to remember all her as a mother. I would, not because of her accolades and all that, given na hindi. Pero pwede mong kalimutan niya. Ang hindi mo makakalimutan is how she was as a mother. For me, it may not be 100% perfect, or it may not be yung lahat naman tayo may ups and downs. Being a parent is really, really hard. Walang perfect na parent, walang perfect na hindi lahat ng decision making lagi nasa tama. So yun ang mahirap kasi any parent would want na lahat ng anak nila maniwala sa kanila. Gets mo? Yung makinig kayo sa lahat ng sasabihin ng magulang kasi lahat sila pinagdaanan yan. Oh, totoo. But of course, for your children to be independent, they have to go through life on their own. And that's one of the sacrifices na lalo ni Tita Jane is to try to hold on. Kahit maikli na yung tali. Alam mo yun? Yeah, it was hard kasi of course, Andy wanted to have a life. Si Gwen also wanted to have a life. Hindi ba yun yung best gift na binigay ni Tita Jane? Kasi they learn how to be independent from them. I will want to remember Tita Jane to be sa mother. Ano na lang mamimiss mo sa'yo? Ano na lang ang mamimiss mo kayo? Marami. I cannot itemize, I cannot make a list, but those late night calls would always madaming kwento dyan. Pero all those late night calls, ano naman, saka yung pinakagusto ko sa kanya yung
how she felt towards being a brother to her. I-appreciate ko. Hindi naman ako may effort para may magtapik sa akin na you're doing a good job. I'm just doing it because I wanted to be the brother, the big brother, you know. And she's very vocal about it. Doon ako na kaya love na love niya. Grabe naman yung sinabot ko. Alam mo, pinaka-memorable lang, mas mundo mo yung akin. Because we had characters that was written for us na along the way we had to come up with a different route. So nag-click kami na tara gawin natin tong character na ganito. So nag-collab kami. We were working on what was yung sinulat ng mga writers. Pero nilaro namin. Ang sarap. Anong role nito? As what? Mag-ina kami. Yeah, mag-ina kami. The band? Yeah, oh. Yeah, which is good kasi ang sarap mag-connive pag pareho kayong kontrabida. Sino ang tira dyan? Alden, Luis, Sunshine Dizon, Angelica de la Cruz. Unforgettable. Tsaka, hindi ko pa makakalimutan when we were doing Mundo May Akin. I had a scene with Angelica, mag-asawa kami doon. I had a scene, away-away kami. Mayroon parang siya living room siya. Tapos parang loft style. So makikita si Tita J nasa taas, nanonood ng Excel. Tapos, Gab ha, ganito, ganyan. Yung may mga siya. Panoorin kita dito. So na-ako'y pang kita, si away to, argue, sampalan. Yung basta magwawala ako dito sa Excel. Alam mo, after I did the scene, subconscious na napatingin kasi alam kong she was watching. Nag-cut naman pagtingin ko. Sabi Tita J. Sabi ko, yung parang yun lang atang isang project na ginawa namin together. So nung time na yun, intimidated ka ba? I know she was always alam mo, good. kasi alam mo close kayo, tapos bigla akay. Hindi, natutuwa ako kasi pareho ako nagbibidahan eh. Gab, ganitong gagawin ko ikaw, anong gagawin mo? Diba? So, ito gagawin ko. Ay, pwede. So, she knew what I knew and I knew what she knows too. Yung, alam ko yung, so nag-swap kami, kaya yung ginagawa namin yung mga characters na we were just playing. Yan yung mga hindi ko Tsaka of course, after take, siyempre pag-usapan na naman si Andy. Di ba? Alam mo yun, ito na kasi, alam mo yun. So, hinahan ka rin dyan na pang emotion? Yes. No, sure, 100% yes. Kami mag-asawa. In the middle of the night, pagtutulungan niya kami, ito kasi, ganito. Tapos actually, nung pandemic, isa pa yun. Because we were constantly communicating. Why? Because pandemic, di ka makalabas ang bahay. May days lang na pwede ka mag-grocery. Tatawag kami, nagpapalitan kami ng mga recipes. Kasi siyempre ako yung nagluluto sa bahay. So siya, yun nilang ginagawa. Ito, na-try mo na ba ito? Ganito, ganyan. Send ko sa'yo yung ingredients. Ito, isulat mo. May ganun kami. So yun yung, kami yung constant na nagko-communicate nung pandemic. Kasi nga, nagpapalitan kami ng mga kakainis kasi naubos namin na ideas. Yan din ang relasyon. Ano naman eh. Taka, may mga days away bate. Biglang, the next day, ano ba nangyari kagabi? Yung mga gano'n, wala na yun. Nakaranas ka rin ng tampo. Oo naman. Diyos ko, di naman mawawala yun. Anong pagkakawayan ninyo? May mga petty things? Ha? Petty things lang? Oo, petty. Yan yung mga alam mo yung mga wee hours of the night. Na hindi naman niya sinasadya. Alam mo yung mga ganyan. Kahit naman kay sinong artist ang tanong mga na-close sa kanya, we will always have one common denominator. It's either drunk text or phone conversation. That's why, tapos pag nagkita kayo na the next day na sober siya.
kagabi, anong bang sinabi? Hindi na maalala. Hindi, actually naalala niya, pero So parang kilala mo na talaga, parang hindi mo na seryoso eh. Like I said, I'll always be hindi punching bag. Yung hingaan niya, Siyang absorber? at hingahan din niya. Pagdating sa kanilang dalawa. Middleman. Like, Referee. middleman, pag may gustong palating kay Andy, o may gusto si Andy palating, yeah, I'm that guy. Pero yun nga, pag gusto mo ipag-ayos, I'm also that guy. Ayun, ganun. Kasi siyempre, sila yan eh, relationship nila yan eh. Ako lang yung saluhin ko, ganun lang ako. Pero sila yan. Sila talaga yan. That was their relationship. Your message na lang, Gabi, sa bumubuhos na pakikasimpatya from the showbiz industry. Actually, from your overwhelmed friends, ako family. because everyone knows that Tita Jane has a very kind heart. Nakita naman natin kanya sa ABB. Very kind heart. And madali siyang katrabaho, madali siyang ipagsa. I feel overwhelmed lang because of you feel everyone's yung alam mong nahawakan din siya ng gift ni Tita Jane. Yung I can't wait to see the others pa. I can't wait to hear what they would have to yung mga gusto nilang sabihin. Ang dami niyang anak-anak sa industry. And lahat ng mga na-receive ko text, kahit directors, lahat ng mga na-receive ko na matanggap ko mga text messages, mga nakikisimpatya. Yung mahahabang sinasabi, they're all true. How she was, how she is. I mean, on and off now. So, regardless of anything that has happened, kung ano man yung you would always want to remember her as happy Jacqueline today. No, kasi ito lang yung isa sa mga siyempre, ramdam mo yung sadness eh. But gusto ko nang pumalakpak sa bawat gabi na may mga nakikirami kasi let's just celebrate her life. Let's be happy because she's in that. Mas masaya pa yung kung nasaan siya ngayon kaysa kung nasaan tayo, no? Diba? So, pero yeah, I feel everyone's not, I feel everybody that they're all grieving. Ang ramdam mo yung pagmamahal. Not because dahil nakatrabaho. I'm sure lahat yan natawagan. No, ano yun na. Natawagin na, nasa-text. Ganun siya ka, ano. More question lang. Sir, lahat po paano? Nakakatundo, I'm sure it's very difficult. Yeah. Oo naman. Kasi you see people eh. And these faces that come up to you and you see their emotion na alam mo may connection to kay at may pinanggagali, natutuwa ka kasi ikaw din yan ganon, ikaw din, halika yakapin kita kasi for me the hug that's where I draw my you hug me, kunyari lumapit kang masaya ka, yakapin ka ng masaya din ako, lumapit ka tumakap sa akin na umiiyak ka, iiyak din ako. That's how you kasi hindi mo naman alam kung pare-pareho yung naging experience nila with Tita J. It may be the same in general na masaya siya katrabaho, given na, pero yung mga connection kasi na minsan nararamdaman mo sa yakap lang ng tao. So that's why from time to time I always go to Andy and I hug her and absorb the people that hugged her. Yung mga emosyon na naramdaman niya sa ibang tao. Kagaya nito, of course, this is PPL night. Ilan lang makakilala talaga ni Andy dyan na nakikisimpatya. Pero kinukuha ko sa kanya yan. Na-absorb ko for her para pag uwi namin sa bahay, recap. Diba oh yeah. Ito yun, siya yan. Nakatrabaho ng mami mo dito. Speaking of PPL, ikaw pala nagdala sa kanya kay Perry. Kay Tita Jane? Well, napag-usapan na namin yan kasi when we were doing mundo mo yung akin ata yan. PPL na ata siya nun eh. Kaya ito PPL. No, hindi pa siya PPL.
Nag-floating. Oo eh. Pero she saw kasi na masaya, Sunshine, Julina, Angelica, tapos ako, 4 kami doon na PPL eh, doon sa show na yun eh. So nakita niya yung dynamics namin. Pero sabi ni Perry, ayaw niya kasi matanda. Hindi naman sa matanda, pero siyempre, ano eh, Hindi, gusto niya puro. masisinda ka kasi. Puro daw kayo. Masisinda ka kasi. Pag hindi siya yung ano. Oo, tsaka masisinda ka. Tsaka ano pa bang pwede nang maisip? Siyempre baka si Tita Jane pang ang naging gusto yung magmando kay Terry, di ba? But it was Nag-click naman. Nag-click naman. Tsaka, That was important, di ba? yes. Hindi. Hindi, ano na siya. Kay Terry na siya. Oo, kasi nung pinictorial. Can best actress na siya. Kay Perry na siya. So before Can siya pumasok. Yes, before Can. 12, gano'n? Hindi. 2013? 2013. Pang 13. 2016 ng Marosa eh. 13 nga. Mga ganun. Yung mundo mo yung akin. Yeah. Kasi ilustrado mo yung Yes. Actually, sila ng daddy ko marami. Siyempre. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.